sa buhay ko, sa puso ko. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Patuloy tayong ingatan ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Sa lahat ng mayroong kaarawan na ito, September 30, yan, ay happy birthday. Lalo higit kay Sister Hannah May Chavez. Yan, ang anak ko pong panganay ay 18 years old na, dalaga ng aking anak. So, salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat sa buhay ng aking anak. Yan. Salamat po sa lahat ng mayroong birthday ngayon, September 30, at isang mapagpalang umaga po sa lahat ng kapatiran. Luzon, Visayas, Mindanao, patuloy tayong gabayan, pagpalain ng ating Panginoon. Good morning po sa lahat ng mga pamilya ni Brother JB Manipol, yan, sa lugar ng Laguna. At ganun din kay Sister Bing Chua at Jingjing, Brother John, Brother Edward, sa inyong pastor, Pastor Val Serico, Sister Daisy, sa inyong buong pamilya. Patuloy kayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos. At good morning dyan sa lugar ng Carmona, kay Sir Khalid. Yan, salamat po sa Panginoon. At ngayon pong umaga, salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na paggabay. Kahapon kami ay nag-Bible study sa lugar ng Tayabas, Quezon. Salamat sa Panginoon Diyos. At ganoon din sa buhay ng bawat isa. Salamat sa lahat ng pastor. Ganoon din sa lugar ng Kaptalugan kay Pastor Paul Lapura. At ganoon din kay Pastor Proel, Pastor Salvador, Pastor Jeremiah, Pastor Rene, Pastor Mabini. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Pastor Rodel Mabini. Yan. Kay Brother Arvin, taga Samar, at ganun din kay Sister Annalyn, taga Binyan. At sa kay Pastora Melody, ganun din kay Sister tawag dito, Elena Camposano sa lugar ng Saudi Arabia. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos. At kay Sister Renila, at ganun din kay Sister Tining ng Abuyog Leyte. Sa kusana ko nagpastor ng araw. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan. At ganoon din sa lahat ng pastor na naging bahagi ng aking buhay. Salamat sa Diyos. Pasensya na kasi aking boses. Medyo napapaos. Yan, salamat sa Panginoon dahil tuloy-tuloy ang gawain ng Diyos dito sa lugar ng Quezon. Patuloy niyo po kaming isama sa panalangin ng aking pamilya, na patuloy kaming ingatan ng Diyos, gabayan ng Diyos sa lugar na ito, sapagkat hindi po madali ang mag-pioneering sa lugar na ito ng Quezon. Salamat, good morning sa mga taga Barangay Tungko, Tayabas, Quezon. Ganoon din sa lahat ng mga taga rito sa lugar ng Barangay Bukal, kay Sister Erica, kay Sister Mai, kay Brother Janjan, kay Brother Banjo, sa lahat ng kanilang mga anak. Ganoon din kay Pastor Val at Sister Edith. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. At ngayon pong umaga ay patuloy tayong pabati pa. Sino pa? Kay Sister sa lahat ng pamilya Oroga dyan. Yan. At ganoon din kay pamilya Laurente, kay Sister Malu, Brother Jason, aking panalangin, patuloy kayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos. At sa lahat ng aking mga anak, yan. Sa lahat ng aking mga anak, patuloy silang ingatan ng Panginoon. Kay Kuya Sitsi, Brother Henry, Brother Jacob, at kay Sister Shane, at lalahigit kay Ate Hannah May. Yan. At patuloy din namin binabati ang lahat ng bumubuo ng chaplain ngayon pong umaga sa lugar ng Pampanga, mula kay kay Sir Billy. Yan, magpalain po kayo ng Panginoon Diyos. At sa lahat ng mga kasamahan ko dyan, magling oras, hindi tayo nagkakilala, ay patuloy niyo po kami isama sa panalangin. At pala nagkaroon ng pagbabago ang schedule ni Sir Billy, na sana pupunta siya rito sa lugar ng Pagbilao, Quezon, dahil doon sa chaplain ay sana tayo dito magsiseminar, kaya lang hindi po natuloy. At hindi ko rin alam bakit tayo ay anong nangyayari, dahil
Ah, naka-block tayo sa FB. Sige lang, ganun pa man. Di maghanap tayo ng panibagong chaplain. Amen? Marami naman chaplain eh. So, ang Diyos ay hindi mauubusan. Ang Diyos ay hindi mauubusan ng tao. Ang Diyos ay hindi mauubusan ng lugar sapagkat ang Diyos natin ay mapagbigay. Amen? So, salamat sa pamilya Mansanadi sa lugar ng San Fernando. Kung ito man ay inyong mapanood, salamat sa inyong tulong sa pamilya Mansanadi sa lugar ng San Fernando, Basay, Samar. Kay Sister Janice, Jonathan, sa kanilang pamilya, kay na brother John, Pastor John Haddock, Sister Crisaline, I pray na ito mapapanood nila sa lahat ng mga taga-Samar. Ganon din kay Pastor Rapi Ladipe, si Pastor Jezabel, Pastor Nonoy, lahat ng mga naging bagay, Pastor Albert Amente. Lahat, hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, lahat ng aking mga kaibigan dyan sa Region 8, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos dyan. At ganon din sa dito sa sa Quezon, binabati ko ang aking mga kapatid, kay Ate Shani, Mr. Maricel, Kuya Sandy, at kay Kuya Sammy, at ganoon din sa kay Ate Simya dyan sa lugar ng Calamba, Laguna. Yan, salamat sa Diyos. Salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. At ngayon pong umaga, tayo ay dadako na sa mabuting balita sapagkat dumating na po ang tamang oras ng ating pong pag-aaral. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay kung paano uunlad ang ating pong buhay, kung paano tayo makakaahon sa kahirapan, at kung paano tayo magkakaroon ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng mabuting balita ng ating pong Panginoon Diyos. So, good morning po. Sabi ng Bible, saan man nag-iipon ng 2 at 3 sa pangalan, ako'y nasa inyong kalagitnaan. So, hindi man sila nanonood ngayon, ay ating panalangin na patuloy silang samahan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? At ganoon din sa pamilya ng Sister Velasco, yan, sa lugar ng Tarlac City. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon dyan, Sister Velasco. Sa lahat ng pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, ano man ang ating denominasyon, tayo po ay magpanalanginan, hindi tayo dapat magbanggaan, magbakbakan, tayo ay magpanalanginan. Amen? Salamat po sa Diyos sa lahat ng ating pong mga ginagawa. Amen? Magpanalanginan po tayo sapagkat ako'y naniniwala na ang Diyos ang sasama sa atin kung tayo magtutulungan, magpapanalanginan. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong magkaagatan sapagkat pag kayo nagkaagatan, mauubos kayo. Amen? So, salamat po sa Diyos. At sa darating na Sabado, ako po ay babalik ng Lucena sapagkat ako ay pinababalik ng isang pastor doon sapagkat sa pag-uusapan ng ministry sa lugar ng Lucena at lugar ng Pangasinan. At lulubin ng Diyos, kung lulubin ng Diyos, sa darating ng month of December ay makakapunta ako ng Pangasinan at makapangaral sa 2 anibersaryo ng Panambahan. I declare na ako ay makarating sa lugar ng Pangasinan. Amen? At gamitin ng Diyos sa lahat ng pastor na ibabangon dito sa lugar ng Quezon at magkaroon ng kaayusan ang bawat mga panambahan. At ganoon din, isama niyo po sa panalangin. Kailangan natin ang tinatawag na mga medisina para sa ating pong pagmimisyon. Mga medisina, bigas, kailangan natin ito. Sama niyo po sa panalangin. At ang simbahan po dito sa lugar ng Quezon ay patuloy nating inihahanda. Inaayos natin ang panambahan ng Diyos, nililinis ang panambahan ng Diyos, lalagyan ng signboard, lahat. Kailangan maraming aayusin. Ihahanda muna natin ang panambahan ng Panginoon para sa mga ililigtas ng ating pong Panginoon Diyos. Ang Diyos ay hindi magpapadala ng mga taong maayos kung ang simbahan ay hindi maayos. So dapat ang pastor ay marunong ding mag-isip. Kailangan maayos muna ang panambahan para ang Diyos ay magdala ng mga taong maayos. Pag magulo ang simbahan, magulo rin ang dadalhin ng Panginoon dyan. So kung ano ang itsura ng simbahan, yun din ang itsura ng mga nasa loob ng simbahan. Kaya tayo bilang mananampalataya, tayo bilang mga pastor, hanggat maaari, inaayos natin ang panambahan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? Kung tayo po ay meron pong mga prayer request, ay i-comment nyo po sa baba. Tayo po ay magkaroon ng prayer request at amin pong ipapanalangin ngayon pong umaga. So patuloy natin ipanalangin ang lugar ng Japan na sa darating na October 24 ay meron silang anibersaryo. Abutin ng Diyos ang kanilang pangangailangan at magbigay ang Diyos ng magandang binyo sa lugar ng Japan. Ganon din sa lugar ng Chiba, Japan, kay Pastor Edwin Ugar. Good morning po sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang inyong buong pamilya.
at ang inyo pong ministry sa lugar na yan. Ganon din ang pagbalik, ang pag-uwi ng mag-asawang Pastor Bal at Sister Edith sa lugar ng Canada. Patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon at makabalik ng ligtas dito sa lugar ng Pilipinas. Tayo po magmimisyon. Salamat sa Diyos sa inyo pong pagpapasalamat sa Panginoon na tayo makapagmisyon sa lugar ng Bisaya. Salamat po sa Diyos. Loobin ng Diyos, gamitin ako ng Diyos sa lugar na yan. Tayo ay magkaroon ng misyon sa Bohol, Cebu, at Leyte at Samar. So nagkaroon na po kayo ng kontak. So salamat, nagkakilala tayo at itutuloy po natin ang ating misyon pag uwi nyo po dito sa lugar ng Pilipinas. Ganun din kay Pastora Melody, ito yung pinag-uusapan namin na makabalik, na makapag-mission uli sa lugar ng Samar. Matulungan natin doon ang ilang mga pastor. Matulungan natin doon ang ilang mga kapwa manggagawa. Amen. Sama natin sa panalangin yan. At ang aking panalangin ay tayo ay marami pagpunta sa lugar ng Bisaya para mayroong impact. Para mayroong impact. Pagpunta doon ay talagang full blast ang pagpunta natin doon. Salamat sa Diyos. At ganun din ang isasama natin sa pananalangin ang ating pong bansa, ang ating presidente. Magkaroon ulit tayo ng bagong presidente na naman. Hindi yung manatili lang. Dapat iba-iba naman para hindi manatili yung isang pamilya na lang. Ginagawa na lang negosyo ang ating gobyerno Dapat iba naman. Amen. At ang panalangin ko tuwing mayroong mga eleksyon, bago ng bago, hindi yung nananatili. Mahirap pagka nananatili. Salamat sa Diyos. At sabi nga nila, sabi ko, kahit pa anong naaayos, kahit anong ganda pa ng inaayos sa ating bansa, kapag ang bansa natin ay lubog sa utang, wala pa rin yun. Nakakahiya. Kaya tayo ay manalangin sa Panginoon. Amen. At muli, isama natin sa pananalangin ang mga nurse, ang mga doktor, mga army, mga PNP, mga frontliners, lahat ng mga frontliners isasama natin sa pananalangin ngayon pong umaga. At ganun din ang mga nasa ospital, sila ay mga walang pambayad, magbigay ang Diyos at ang Diyos ang magpagaling sa kanilang buhay. At ang mga nasa lansangan na walang makain, isasama natin sa panalangin mamaya ang mga taong walang makain ay pagpalain ng Panginoon kung paano tayo ay pinagpapala ng Diyos. Amen. At ganoon din, isasama natin sa pananalangin ang lahat ng kapatiran na mayroong mga business na ito ay pagyamanin, palagoy ng Diyos at maging gamit para sa kanyang kaharian. At ang isasama rin natin sa panalangin mamaya ay ang lahat ng mga pastor na kung mayroong mga simbahang established, ang maraming mga suporta sa iglesia na ang kanilang pagsuporta sa gawain ng Diyos ay hindi masayang. Ibig sabihin, meron silang nakikita mga bagong kaluluwa, mga bagong iniligtas every Sunday, every week, every month, every 6 months, every year na ang Diyos ay nagdadala ng mga bagong mananampalataya. Ang simbahang may kapangyarihan, ang simbahang pinagpapala, ibig sabihin ang Diyos ay patuloy na nagliligtas ng mga bagong mananampalataya. Amen? Paano ang Diyos pagliligtas? Kinakailangan ang Diyos, ang mga kapwa kong manggagawa ay may sipag sa gawain ng Diyos. Hallelujah. So ngayon pong umaga, tayo po ay mag-aaral na ng mabuting balita. Sabi ng aklat ng Kawikaan, chapter 11, verse 24-25. Ito po yung pinag-aralan namin kagabi. Hindi po ako nakapag-live kagabi dahil data lamang ang aking gamit. Napakahina po. Tapos umuulan pa, mahina ang signal. Kaya ngayon pong gabi ay ating ituturo uli sa live na ito. So, aklat ng Kawikaan, sabi dito, chapter 11, verse 24-25, ang sabi po dito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay sasagana sa pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Tayo po'y manalangin. Panginoon o Diyos, ngayon pong umaga, dalangin ko sa oras na ito, ang iyong pong pagsama, pagkilos, o Diyos, ikaw ang magpala sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Pagpalain mo lahat na makikinig, sila'y lumakas, tumatag ang kanilang pananampalataya at maging matulungin kami sa aming kapwa, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran, salamat sa lahat ng pastor, salamat sa lahat ng mga disciple, salamat sa lahat ng iyong pong ginawa ngayon pong araw ng Huwebes ngayon, September 30. Lord, salamat Panginoon sa panibagong binigay mong kaarawan sa aking anak, kay Sister Hannah May. Salamat Panginoon sa iyo pong pagpapala sa aking anak, sa iyo pong pag-iingat Panginoon, sa iyo pong paggabay sa karunungang ibigay mo at kaalaman Panginoon God.
Noon kulang ang aming pasasalamat kumpara sa mga bagay na iyo pong ginagawa sa buhay ng aking buong pamilya. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Pag-aralan po natin ngayon pong umaga, mga kapatid, yung pong tinatawag na generosity, yung ang pagiging matulungin, ang pagiging mapagbigay para sa gawain ng Diyos. Sabi po dito, mga kapatid, o aking uulitin, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin ay sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen. Una natin po makikita dito yung pong tinatawag na mapagbigay. Ano po yung mapagbigay? Ito ba ay pera kaagad? Hindi po. Ang tinutukoy dito dapat nating ibigay una sa Diyos ay ang ating pong buhay bilang mga mananampalataya. Nais ng Diyos na ang ating pong buhay ay maibigay natin ng buo para sa ating pong Panginoon Diyos. Sapagkat kapag naialay natin, naibigay natin ang ating buhay, ang Diyos ay malulugod. Amen? At kapag ka nalugod ang Diyos, makukuha natin ang puso ng Diyos. Kapag nakuha natin ang puso ng Diyos, ibig sabihin tayo ay bibigyan ng Diyos ng kanyang atensyon at tayo ay kanyang pagpapalain sa ating pong buhay. Walang Kristiyano, walang tao na hindi nagbigay, na sila ay nag-commit ng buhay na sila ay hindi po pinagpala. Ang hinihintay lamang ng Diyos ngayon pong umaga, mga kapatid, i-commit natin ang ating buhay para sa Diyos. Sabi ko nga lagi, nasubukan na nating ibigay ang ating pong buhay, mga kapatid, sa mundong ito. Naranasan na natin kung paano ang mamuhay sa mundong ito. Tayo ay laging naiipit, tayo ay laging nagigipit, tayo ay laging nahihirapan. Bakit hindi naman po natin subukan ngayon pong umaga, mga kapatid, ang tinatawag na pagbibigay ng buhay para sa Diyos? Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ialay natin ang ating buhay para sa Diyos sapagkat pag tayo ay nagbigay ng oras para sa Panginoon, katulad ng ganitong live streaming, ito po ay hindi biro. Bakit si Pastor Jolan ay nagla-live streaming? Kahit tatatlo lamang ang nakikinig, kahit dadalawa lamang, kahit isa lamang ang nakikinig sa live na ito. Ang dahilan sapagkat ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, talatang 15, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ibig sabihin, ito ay kalooban ng Diyos, ang live streaming na ito, upang ang mabuting balita ay ikalat sa sanlibutan. Amen? Ito ang isang pamamaraan na hindi natin maaabot na tayo ay gagamit pa ng sasakyan, kundi ngayon pong umaga, lahat ay pwede nating maabot kung ito i-share natin. Amen? Ang sabi ng Biblia, ang taong matulungin ay ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang sabi doon, ang taong matulungin ay sasagana sa pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Bakit kaya marami ang tao ang lagi naiipit? Bakit kaya maraming tao ang lagi nagigipit? Kasi tayo ay hindi nagiging bukas. Tayo ay hindi tayo nagiging bukas sa mga mahal natin sa buhay. Hindi tayo nagiging bukas. Kung ikaw ay mananampalataya, hindi tayo nagiging bukas sa panambahan, hindi tayo nagiging bukas sa buhay ng bawat isa upang magkatulungan. Sabi doon, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. Sino ang nagnanais na lumuwag ang ating pong pamumuhay? Ako'y naniniwala lahat tayo ay sasagot ng amen. Amen? Walang tao na hindi nagnasa na ang kanyang buhay ay lumuwag, sumagana. Subalit paano ito makukuha ng bawat mananampalataya? Ang kasaganaan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan, ang tunay na kasaganaan ng pamumuhay. Walang ibang susi kundi ang tinatawag na tayo ay maging matulungin. Pagtulong sa ating kapwa, pagtulong sa mga mahal natin sa buhay. Yung nakikita natin dyan sa lansangan, ang hihingi ng pera, bigyan natin sila ng pagkain. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay natin. Ang tanong, sino ang karapat dapat tumulong? Yun ba lamang may pera? Yun ba lamang may kaya sa buhay? O ang tutulong ay yung bang mga halos wala nang makain, tutulong pa ba sila? Yung bang mga mahihirap, tutulong pa ba sila? Ganito po sinasabi ng Bible sa aklat ng Korinto, Ikalawang Korinto chapter 8 verse 1 hanggang 3. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Subaybayan niyo po ako kung meron po kayong Bible, at kung wala naman po ay mamaya niyo na lamang po rin niyo basahin. Sabi dito sa aklat ng Ikalawang Korinto Kapitulo 8 talatang 1 hanggang 3, sabi po dito, mga kapatid,
nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia ng Macedonia. Sabi dito, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabila ng kanilang mga paghihikahos, ay masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sabi dito, verse 3, sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat, ang sabi dito, mahigpit nilang ipinakikiusap sa amin na sila ay bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Sabi dito, ang mga mananampalataya sa lugar ng Macedonia, sabi doon, sila ay nahihirapan, sila ay nagigipit, sila ay halos naghihikahos. Pero sa kabila ng kanilang kagipitan, sa kabila ng kanilang kahirapan, sila ay may pusong nagiging matulungin para sa gawain ng Diyos. At ito ang naging dahilan nang makita ito ng mga mananampalataya, sila ay nagkaisa, ang sabi doon, walang naghihikahos dahil sa kanilang pagtulong, sila ay nagkakatulungan. Kaya sabi ng Biblia, ang taong matulungin ay sasagana sa pamumuhay. Kapatid, kaibigan, kung nais po nating sumagana ang ating pambuhay, makuha natin ang pagpapalang mula sa langit, makuha natin ang pagpapalang mula sa Diyos, spiritual man ito, emotional man ito, material man ito, financial man ito. Kung nais natin itong makuha mga kapatid, huwag mawala sa puso natin ang pagiging matulungin. Ngayon, ang tanong ng mundo, bakit ako tutulong? Kami nga, wala nga kami halos makain. Bakit kami tutulong? Ito na nga ang dahilan Bakit tayo minsan lagi tayo nagigipit, lagi tayong naiipit? Kasi ayaw nating maging bukas, ayaw nating tumulong. Hindi pinag-uusapan yung laki o liit. Ang pinag-uusapan dito ay papaano mo ipagamit ang mga bagay na mayroon ka. Amen? Papaano mo itutulong para sa gawain ng Diyos sa mga bagay na mayroon ka. Like, for example, ganito. Ikaw ay walang trabaho. Nagpe-pray ka sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng hanap buhay. Nang ikaw ay binigyan ng Diyos ng hanap buhay, bakit tayo nakakalimot sa Panginoon? Kaya yung ating kinikita ay tila baga parang buslot, ang sabi doon sa aklat ng Malakay, sabi doon parang buslot na nahuhulog, papasok sa bulsa, parang nawawala ka agad. Bakit nga? Kasi hindi tayo nag-iipon ng kayamanan sa langit. Ang pagbibigay natin para sa gawain ng Diyos, aklat ng Lucas chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo susukatin ng Diyos. Ibig sabihin, mayroong sukatan ng Panginoon. Sabi doon, pagbigay kayo at kayo ay bibigyan. Ano ang ibibigay natin? Halimbawa, gusto mong mag-withdraw sa bangko. Paano ka mag-withdraw sa bangko kung ikaw naman ay walang dineposit? Amen? Hindi ka makaka-withdraw sa bangko nang kung kayo ay walang dinideposit sa bangko. Ganon din mga kapatid, sa kaharian ng Diyos. Kapag tayo ay walang dinadala sa gawain, kapag wala tayong masamyong handog, wala tayong alay sa Panginoon, hindi tayo nag-iipon ng kayamanan doon sa langit, wala din tayong makukuha sa Panginoon Diyos. Amen? Ito ang nais ng Diyos ngayon pong umaga mga kapatid. Sabi ng Bible, gumising kang natutulog kung nais nating pagpalain ng Panginoon. Subukan mo ito, ang sabi ng Panginoon Diyos. Subukan nating maging matulungin, hindi lamang sa gawain ng Diyos, kundi sa ating kapwa. Maging matulungin po tayo. Ganon si Pastor Jolan. Ako, kahit ako'y nagigipit, kahit ako'y nahihirapan, nasa puso ko talaga yung pagiging matulungin. At nakikita ko naman, sa edad ko 43 na ngayon, mula na ako'y naglingkod sa Diyos, hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kahit saang bayan kami makarating, kahit kami minsan ay pumapalpak, kahit kami minsan ay nagkakamali, ang Diyos ay hindi nagkukulang, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Bakit? Sapagkat tayo ay tumutulong, tayo ay nagtatanim para sa kaharian ng Diyos. Amen? Mga kapatid, huwag po kayong matakot, huwag kayong matakot sumuporta, huwag kayong matakot tumulong para sa gawain. Sapagkat nung araw tayo nga ay sinusuportahan natin ang kaaway ng Diyos. Ating sinusuportahan ang gawain ng kaaway. Gumagastos tayo ng malaki doon sa warehouse, gumagastos tayo ng malaki sa inuman, gumagastos tayo ng malaki sa sabungan, gumagastos tayo ng malaki sa tungitan, na ang ating pamilya ay hindi nakikinabang. Bakit hindi natin ngayon ito gawin sa kaharian ng Diyos? Na gumastos tayo matutong tumulong, matuto tayo magbigay para sa kaharian ng Diyos. Bakit kapag kayo sa kaharian ng Diyos ang pinag-uusapan, bakit ayaw natin tumulong?
Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung ikaw ay tunay na disciple, tunay kang alagad ng Diyos, tunay kang pastor, tunay kang alagad ng Panginoon, dapat sana tayo nagiging matulungin. Amen? At ang nais ng Diyos, yung pagiging generosity. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, aklat ng Genesis chapter 1 verse 26, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, take note, ang sabi ng Bible, lalangin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Alam niyo ba na ang orihinal na ugali, ang orihinal na attitude ng sangkatauhan, ang tao ay mabuti, ang tao ay bukas ang kamay, ang tao ay matulungin, ang tao ay mapagbigay. Bakit? Sapagkat nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Hallelujah. Kung tayo ay, ang sabi doon, ito ang original na attitude ng tao. Subalit pumasok ang kaaway, pumasok ang demonyo, na lagi tayong pinipigilan maging matulungin. Lagi tayong pinipigilan pagdating sa gawain, mga kapatid. Nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay maging matulungin para sa kanyang kaharian. Kumusta tayo, mga kapatid? Mga nanay ka man, tatay ka man, kabataan ka man ngayon pong oras na ito. Walang ibang sekreto kung nais nating umangat ang ating pong buhay. Ang sabi ng Bible, sa Aklat ng Kawikaan, chapter 11, verse 25, ang taong matulungin ay sasagana ang pamumuhay. Alam natin, mga kapatid, kapag sinabi ng Diyos, hindi mo yan pwedeng baliin. Tao lamang ang bumabali sa kanyang sarili. Tao lamang ang bumabali sa kanyang kapwa. At sinasabing, hindi totoo yan. Matagal ko nang ginagawa yan. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Baka naman ang pagbibigay mo ay hindi bukal sa iyong loob. Kaya walang balik. Bakit hindi natin ito gawin? Ang sabi ng Aklat ng Biblia, Kapitulo 9, talatang 7. Ang sabi doon ng Aklat ng Korinto, ay sabi doon, magbigay kayo ayon sa inyong pasya ng inyong puso. Yung ibig sabihin, yung galing talaga sa ating puso. Sabi ko nga, pwede kang magbigay ng ng wala lang. Siya kaya mo magbigay, pero walang pagmamahal sa Diyos. Subalit ang nagmamahal sa Diyos, mga kapatid, walang nagmahal sa Diyos na hindi ka pwedeng magbigay. Ang una mong ibibigay ay walang iba kundi ang iyong buhay. Pangalawa ay ang iyong oras. Pangatlo ay ang iyong panahon. Amen? Una, yung pagbibigay ng buhay. Pangalawa, yung pagbibigay ng oras. Ang taong mapagbigay sa Diyos, nagbibigay ka ng oras para sa Diyos. Nagbibigay ka ng panahon para sa Diyos. Yung pagbibigay ng panahon, hindi ka papayag na sa araw ng Linggo, sa araw ng Miyerkules ay wala kayo sa gawain ng Panginoon. Amen. At ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa ngayon pong umaga. Ang pagiging mapagbigay hindi lamang ng finances, kundi ng ating panahon, ng ating oras, ng lahat ng bagay. Anumang bagay ang meron tayo, mga kapatid. Pwede mong ipagamit ito. Marahil ngayong umaga, marami kang damit sa inyong nai-stock. Mga damit na yung talagang mapapakinabangan. Na bakit sa dami ng ating mga damit na halos hindi naman nasusuot na ng ating mga anak, bakit ayaw nating ibigay sa ating mga kapitbahay na sila'y nangangailangan? Bakit hindi natin ibigay sa ating mga mahal sa buhay na sila'y nangangailangan? Bakit hindi natin pwedeng itulong sa ibang mga nangangailangan? Kung anong bagay ang meron tayo. Anong bagay ang meron tayong nai-stock na. Ibig sabihin, wala na itong gamit, ibigay na natin para sa iba. Kung bakit pala tayo ay hindi binibigyan ng Diyos ng mga bagong bagay, sapagkat yung mga lumang bagay ay ayaw mo parang ibigay para sa iba. Amen? Sapagkat ikaw ay nanghihinayang. Kapag ikaw ay nagbigay sa gawain ng Diyos, huwag kang manghihinayang. Huwag kang manghihinayang, sapagkat ang Diyos hindi siya nanghihinayang sa atin. Amen? At ang Diyos hindi mo siya kayang tumbasan pagdating sa pagbibigay. Hindi mo siya kayang tapatan pagdating sa pagbibigay. Ano ba ang pwede nating ipagmalaki sa Diyos? Yung maliit na trabaho natin na napakaliit ng sahod, yung ba pwede nating ipagmalaki sa Diyos? Hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos yan eh. Alam niyo kung bakit? Dahil yan ay sa Diyos pa rin galing. Sa Diyos pa rin nagbigay sa atin ng trabaho. Ano ang ipagmamalaki natin sa Diyos? Yung kung ikaw ay magsasaka yung mga maliliit na ani, ang Diyos pa rin nagpapatubo ng ani na yun eh. Amen. Kahit gaano kagaling ang nagtatanim, kahit gaano kaganda ang binhi na pipiliin mo, kung yan ay hindi patutubuin ng Diyos, wala pa rin tayong anihin. Amen. Pero subalit salamat sa Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang biyaya at habag, nakakaani tayo ng sagana. Nakapagbibigay tayo ng sagana. Amen. At nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon pong umaga,
na maunawaan natin ang pagiging matulungin. Maunawaan natin ang pagiging mapagbigay. Ang sabi doon, ang taong matulungin ay sasagana sa pamumuhay. Take note mga kapatid, matuto na tayo. Ang pag-unlad ay ang pagiging matulungin, sapagkat ang pagiging matulungin ay ito ang daan upang sumagana ang ating pambuhay. Amen? Upang sumagana ang ating pambuhay. Kung nais po nating makabangon sa kahirapan, makaahon sa kahirapan, walang ibang susi kundi ang pagiging matulungin sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya nakapatutulong. Kaya ako'y nagtataka maraming mahihirap pagka nakausap po sa simbahan, sabi nila, Pastor, gusto ko sanang makatulong kaya lang wala ako Gusto ko sanang makatulong, Pastor, kaya lang wala ako Nung ikaw ay meron, ayaw mo rin tumulong, baligtad. Meron ka at wala, ayaw mong tumulong para sa gawain ng Diyos. Paano ka pagpapalain ng Panginoon? Amen? Ang sukatan ng Diyos, sasabi doon, ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, muli, balikan natin konti, ang original na ugali, ang original na attitude ng tao, ang tao ay matulungin, ang tao ay mapagbigay. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang ikaw ay paghirapin. Tayo ay ginawa ng Diyos upang tayo ay pagyamanin sa pananampalataya. At kapag ikaw ay mayaman sa pananampalataya, lagi nating inuuna ang Diyos, susunod na sa atin ang mga pagpapalang nagmumula sa Diyos. Amen? Ang mga pagpapalang nagmumula sa Diyos, mga kapatid, ang susi ng ating pong pagtatagumpay. Ang mga pagpapalang pagiging tayong matulungin sa ating pong kapwa, ang susi upang umangat ang ating buhay. Amen? Hallelujah! Sino po ang nagnanasa na umangat ang ating pong buhay? Kung ikaw ay nagnanasa, mga kapatid, na umangat ang ating pamumuhay para sa gawain ng Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Kawikaan, verse 24, itaas natin ng kaunti, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ibig sabihin, ano man ang iyong ibinibigay, ikaw ay pwedeng yumaman sa pananampalataya. Nagbibigay ka ng oras, nagbibigay ka ng panahon para sa gawain ng Diyos. Amen? At ang isang susi, mga kapatid, ng pag-ahon sa kahirapan ay walang iba, kundi ang pagiging mapagbigay. Alam niyo ba kung bakit tinawag ng Diyos? Bakit maraming mahihirap sa Biblia ang tinawag ng Diyos? Sapagkat ang sabi ng Biblia, pinili ng Diyos ang mga mahihirap upang sila'y pagyamanin. Amen? Bagamat may sinabi sa Biblia na huwag na kayong magnasa ng inyong mga kayamanan sapagkat ang kayamanan ang nagiging dahilan ng inyong paghiwalay sa pananampalataya. Hindi masama ang maging mayaman, mga kapatid. Sapagkat si Solomon ay mayaman. Si Abraham ay mayaman. Ang daming mayaman sa Biblia. Subalit ang kanilang yaman ay nagagamit sa tama. Amen? Hindi masama ang maging mayaman. Kaya ka nga pinagyayaman ng Diyos kung ikaw ay mananampalataya. Ang dahilan ay para lalo tayong makatulong para sa iba. Amen? Kaya marahil, hindi lamang sa iyong lugar pwede kang gamitin ng Diyos. Pwede rin kayong gamitin ng Diyos sa iba't ibang lugar. Amen? Hallelujah! Wag po tayong masasaktan pag tayo nakakarinig ng ganitong pangangaral na, si Pastor Jordan, puro na lang ang pangangaral, pagbibigay. Wala tayong magagawa dun. Dahil yun ang susi ng pag-angat ng buhay. Yun ang susi ng pag-unlad ng buhay. Yun ang susi ng kasaganaan. Yun ang susi ng pagpapala natin. Amen. Hallelujah. Kahit maraming mananampalataya ang nahihirapan sa loob ng simbahan, lagi silang nagigipit, lagi silang naiipit. Ang dahilan sapagkat tinitiis nila ang gawain ng Diyos. Kahit meron silang kakayanang tumulong, kahit sila ay meron kakayanang magbigay para sa gawain ng Diyos, tinitiis nila ang gawain ng Diyos. At ito ay nagiging dahilan kung bakit ang ating buhay, ang ating espiritual na buhay, ay hindi lumalago para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah! At nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid. Sabi nga, malaki ang kinalaman ng ating pong ng ating pagbibigay para saan? Ng ating pagbibigay sa ating pong espiritual na buhay. Malaki ang kinalaman ng ating pagiging matulungin, ng ating pagiging mapagbigay sa ating paglago. Alam niyo kung bakit marami ang mga mananampalataya ang mabagal ang kanilang paglago? Kasi ayaw mong tumulong. Subalit yung mga tumutulong sa gawain ng Diyos, yung mga nagsasakripisyo sa gawain ng Diyos,
Sila ang pinagpapala ng Diyos. At napatunayan nila yan. Amen? Kung kayo man po ay mananampalataya na makakapanood ng live streaming na ito, ini-encourage ko po kayo sa lahat ng tumutulong sa gawain ng Diyos. Huwag po kayong hihinto. Huwag kayong hihintong tumulong sa gawain ng Diyos. Amen? Alam niyo po ba yung mga ayaw tumulong para sa gawain ng Diyos dahil ayaw nilang tumulong? Base sa aking karanasan at base sa aking mga pinag-aralan, base sa aking mga natutunan, base sa Biblia. Alam niyo po ba yung mga taong ayaw tumulong sa gawain ng Diyos? Dahil ayaw mong tumulong sa gawain ng Diyos, tingnan mo. Ang ating mga anak, ang ating asawa, ang ating wala. Lahat ang bagsak ng ating pinansyal doon sa ospital. Doon sa ospital. Di, ang ating pera, imbes na mapupunta sa gawain ng Panginoon, ang nasana-sanay na aayos ang panambahan, nasana-sanay nakakahayo ang pastor, dapat sanay nakakasakay ang pastor. Ang pastor ay lakad. Bakit nga? Dahil tinitiis ng mananampalataya. Bagamat hindi lahat, tinitiis ng mananampalataya. Kaya ano ang nangyayari? Yung pera sana na ating magagamit para sa gawain ng Diyos ay napupunta saan? Napupunta sa ospital. Magkano ang gastos sa ospital? Hallelujah. I'm sorry, pero ito ang isang katotohanan. Si Haring Ezekias nagkaroon ng isang matinding karamdaman sa aklat ng 2 King chapter 20. At ang sabi ng Biblia, si Ezekias ay hindi nagagaling sa kanyang karamdaman. At ang sabi ng Biblia, si Ezekias ay papatay na ng Diyos sa araw na yun. Ang sabi ng isang propeta, si Propeta Isaias, ihanda mo na Haring Ezekias ang iyong pamilya sapagkat hindi ka nagagaling sa iyong karamdaman at mamamatay ka na rin. Alam niyo po, nang marinig ito ni Haring Ezekias, hindi siya nanalangin sa Diyos na siya ay pagalingin. Ano ang kanyang sinabi? Siya tumalikod sa dingding at sinagsalita at ang sabi niya, Lord, alalahanin mo ang mabubuti kong ginagawa para sa iyo. Yun lang ang sinabi niya, Lord, alalahanin mo ang mabubuting ginagawa ko para sa iyo. At nang ito ay marinig ng Diyos, ang sabi ng Diyos sa kanya, sige, bibigyan pa kita ng 15 taon para mabuhay at pagpapalain pa kita. Ang tanong, bakit? Bakit binigyan ng Diyos siya ng 15 taon para mabuhay? Binigyan pa siya ng 15 taon para mabuhay upang ang kanyang buhay ay maging kagamit-gamit sa Diyos. Kung siya man ay hindi nagiging tapat, ay maging tapat na sa Diyos. Amen? Ito ang kanyang nais. At ang sabi ng Biblia, ang sabi doon, pagpapalain pa kita. Bakit sinabing pagpapalain pa kita? Mga kapatid, sinabi yun sapagkat ayaw ng Diyos na si Haring Ezekias ay mamatay nang may utang ang Diyos sa kanya. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, nais ng Diyos sa buhay natin, tayo bilang kanyang mga anak, tayo bilang mga mananampalataya, nais ng Diyos na ang, sabi doon, gumawa tayo ng mabuti para sa kanyang kaharian. Sapagkat ang paggawa ng mabuti, ang pagiging matulungin, ang pagiging mapagbigay, ang pagiging generosity, ang susi ng pagpapala, ang susi ng biyaya, ang susi ng lahat ng ating pong pangangailangan. Amen. Kailan pa tayo tutulong para sa gawain ng Diyos? Kapag nalumpo ka na, kapag nasa ospital ka na, saka ka pa magsasabi, sige, pag ako'y nakalabas sa kadala ko tutulong sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Marami na ang nangako kung kami mga pastor ay panghahawakan lamang namin ang mga pangako ng tao. Maraming pangako ang napako. Nakagawa na sana kami ng bahay sa sobrang dami ng pako. Amen? Marami ang pinag-pray ng pastor, umiiyak din dyan sa pulpito, lalapit, pastor, ipag-pray niyo po ako, ipag-pray niyo po ako. Kapag ka po ako'y gumaling, ako po'y tutulong. Subalit nang sila'y pinagaling ng Diyos, pinagpala ng Diyos, binigay ng Diyos ang kanilang pangangailangan, nakalimot sa Panginoon. At ang nakakalungkot, hindi lamang nakalimot, nawala pa sa gawain ng Diyos. Bumalik pa sa mundong pamumuhay. At ito ang nagiging dahilan mga kapatid kung bakit ang Diyos ay hindi nalulugod sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pagiging matulungin ng mga tao sa Diyos ay nawawala. Kaya sabi ng Bible, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ang taong matulungin ay sasagana ang pamumuhay. Kapatid, kaibigan, ilang taong ka ng Kristiyano? Pastor, ilang taong ka ng pastor? Disciple, ilang taong ka ng disciple? Kung meron ka una-unahang dapat matutong tumulong. Kung meron ka una-unahang dapat matutong magbigay. Kung meron ka una-unahang dapat matuto sa pagiging generosity, ay walang iba kundi ang pastor. Amen? Kundi ang disciple. Pangatlo ay ang mananampalataya. Amen? Kaya, ako'y nakikiusap sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng pastor, mga kapatid. Experience ko na ito eh.
Alam ng aking asawa yan. Alam ng aking mga anak yan. At kahit kailan mga kapatid, hindi kami pinabayaan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? Nais ng Diyos ngayon pong umaga na tayo ay maging kagamit-gamit para sa kanyang ubasan, para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang gawain, sa pamamagitan ng generosity, sa pamamagitan ng pusong mapagbigay, pusong maalalahanin, pusong matulungin, pusong mahabagin. Ang sabi ng Biblia, mas mapalad ang tumutulong kaysa ikaw ang tulungan. Mas mapalad ang ikaw ang dumamay kaysa ikaw ang dinadamayan. Mas mapalad ang nagpapalakas kaysa ikaw ang palakasin. Amen? Mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen? Kaya meron pong isang magkapitbahay, isang born again, at saka, isang born again at isang bago pa lang sa pananampalataya. Tuwing dadaan yung born again sa lugar ng kanyang bahay, lagi yung born again nagbibigay ng ulam. Lagi nagbibigay ng ulam, nakalagay sa hawong, nakalagay sa mangkok. Araw-araw nagbibigay. Kaya araw-araw din binabantayan. Kaya isang araw, dahil nasanay na yung isang Kristiyanong nagbibigay, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sabi doon, tawag nito? Sabi doon excuse po, bakit kaya wala pa si pare? Bakit kaya wala pa si brother? Bakit kaya wala pa si sister? Tanghali na, alas 11 na. Ba't hindi pa nagbibigay ng ulam? Dumating ang alas 12, sabi, bakit hindi pa nagbibigay ng ulam? Aba, hindi po nakatiis. Yung taong laging ang gusto'y tumanggap ng tumanggap. Pumunta doon sa kapitbahay na mapagbigay. Sabi niya, sister, brother, o brad, ate, kuya, ba't hindi ka na nagdadala ng ulam sa bahay? Sabi nung pong isang Kristiyanong mapagbigay, sabi niya, papaano ako magdadala ng ulam sa iyo? Lahat ng mangkok ay nasa iyo. Lahat ng hawong ay nasa iyo. Ayaw mong ibalik sa akin. Minsan gano'n sa kaharian ng Diyos. Maraming Kristiyano ang gusto nila hingi lang ng hingi. Maraming pastor ang gusto nila hingi lang ng hingi. Asa lang. Ang gusto ng mananampalataya, hingi lang ng hingi. Ayaw magbigay. Ayaw magbigay. Hallelujah. Maraming Kristiyano nabingi na lang sa pagtuturo ng pastor. Kaya yung isang mananampalataya doon sa lugar ng Samar tumakas. Sabi, aalis ako dito. Ang pangangaral ng pastor, puro na lang pagbibigay. Ang ginawa niya, pumunta ng Maynila. Pagpunta niya ng Maynila, dumalo siya ng simbahan. Pagdating niya doon sa simbahan, ang pangangaral ng pastor, pagbibigay din. Sabi niya, pambihira yung pastor sa Samar, nagawa pang mag-text dito sa Maynila. Wala. Kahit saan ka pumuntang simbahan, kahit saan ka tumalon-talon ng simbahan, kapag hindi tayo natuto ng generosity, kapag hindi tayo natuto ng pusong matulungin, kapag hindi tayo natuto ng pusong mapagbigay, mahihirapan tayong umunlad ang ating pong buhay. Amen? Si Pastor Jolan, gusto ko po kayong i-challenge mga kapwa ko manggagawa. Mula na ako ng pastor, ang puso ko ay pusong matulungin, pusong mahabagin, pusong mapagbigay. At dahil doon, kahit saan kami pumuntang bayan, kahit saan kami pumuntang lugar, barangay man ito o bayan, city man ito, hindi ako pinababayaan ng Diyos. Ang pagpapala sa akin ng Diyos ay sapat-sapat. Ang pagpapala sa akin ng Diyos ay tuloy-tuloy. Ang pagpapala ng Diyos sa akin ay dumadaloy at ito'y ibinibigay ko rin naman para sa iba. Bakit? Ang panalangin ko, Lord, pagpalain niyo po ako at pag ako'y pinagpala mo, Panginoon Diyos, ito ay ibibigay ko rin sa iba. Ito ay itutulong ko rin sa iba. Ang dahilan pala kung bakit ikaw ay pinagpapala ng Diyos, ang dahilan pala bakit ikaw ay binigyan ng Diyos ng trabaho, ang dahilan ng Diyos para ikaw ay tumulong sa iyong mga kamag-anak, para ikaw ay tumulong sa iyong mga kapatid, para tayo makakatulong din para sa iba. Bakit? Kapag katuloy-tuloy ang pagpapala na tayo tuloy-tuloy din natin ibinibigay, aagos dito, pupunta kay Pastor Jolan, ibibigay ko sa kanila, dadaan ulit kay Pastor Jolan, ibibigay ko sa kanila, dadaan ulit kay Pastor Jolan, ibibigay ko sa kanila. Pero, kapag ang pagpapala ay dumaloy at in-stop mo, sinarili mo, sinaki mo, mga taong sakim, ayaw magbigay, sabi, hindi, akin lang to. Wala nang dadating sa iyong pagpapala. Mai-stop yan. At isang araw, sasabihin mo, bakit kaya ang ganit ng pera ngayon? Bakit kaya ang hirap ng hanap buhay ngayon? Bakit kaya ang hirap kumita ngayon? Bakit kaya walang customer? Kasi nga, kahit bigyan ka ng Diyos ng maraming customer, wala sa iyong puso ang tumulong. Kahit bigyan ka ng maraming customer, ang gusto mo, ganun ka lang.
Ayaw mong tumulong, ayaw mong maging mapagbigay. Ang sabi ng Biblia, ang taong matulungin ay sasagana ang pamumuhay. Ang salita ng Diyos ay hindi mo pwedeng baliin. Ang salita ng Diyos ay hindi mo pwedeng pasibalian. Kung ano ang sinabi ng Diyos, gagawin niya. Kung ano ang sinabi ng Diyos, tutuparin niya. Kung sinabi ng Diyos na pagpapalain ka ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos na uunlad ang buhay mo, uunlad ang buhay mo. Uunlad ang buhay natin. Paano ito mangyayari? Gawin natin. Gawin natin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, ang taong matulungin ay luluwag ang kanyang pamumuhay. Sasagana ang kanyang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Basahin mo ang Biblia. Lahat ng Kristiyanong nagmahal sa Diyos. Lahat ng Kristiyanong umiibig sa Diyos. Lahat ng Kristiyanong nagmamahal sa gawain ng Diyos. Sila ay nagiging matulungin para sa gawain ng Diyos. Tayo, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, hindi lamang tayo para ma-inform, kundi para tayo ay matransform. Amen! Hallelujah! Tayo ay para matransform. At nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Tayo ay Tayo ay makaahon na sa kahirapan. Tayo ay makaahon na sa kagipitan. Tayo ay makaahon na mula sa pagkalubog, sa pagkautang. Amen. At ang nais ng Diyos, walang ibang susi, kundi ang kanyang mga salita. Kundi ang kanyang mga salitang punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagtitiwala, punong-puno ng katotohanan, na kung ano ang sinabi niya, ay kanyang gagawin. Hindi mo pwedeng pasubalian, hindi mo pwedeng baliin, at hindi mo pwedeng subukin. Ang sabi ng Bible, Aklat ng Malakay, Kapitulo 3, talatang 10. Ang sabi ng Bible, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ang sabi ng Diyos, sinachallenge na tayo. Hinahamon tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos, subukin mo ako sa bagay na ito. Kapatid, kaibigan, matagal ka ng pastor, matagal ka ng disciple, matagal ka ng mananampalataya. Bakit hindi mo subukan ang Diyos? Bakit hindi mo subukan ang Diyos? Ang pagbibigay mahirap lamang yan sa una, para yung panganganak. Sa unang panganganak, mahirap. Pero habang tumatagal ka ng nanganganak, nagiging madali na. Ganon din ang pagbibigay sa gawain ng Diyos. Sa unang pagbibigay mo, mahirap. Parang ang ganit. Ako nung araw, pag ako'y tumukot ng 50 pesos, parang ang hirap eh. Tumukot ako sa bulsa ko, tapos ibibigay ko sa simbahan, parang ang hirap. Pero habang tumatagal, tinuturuan ako ng salita ng Diyos. Nagagawa ko ng magbigay ng 50, nagagawa ko ng magbigay ng 100, nagagawa ko ng magbigay ng 500, nagagawa ko ng magbigay ng 1,000. Bakit? Kasi nga, sinanay na ako ng Diyos. At dahil doon, ang sabi ng Biblia, kung ano ang itinanim mo, ay aanihin mo. Amen! Nararanasan ko yan sa aking buhay, mga kapatid. Nararanasan ko yan. Ang pagkilos ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ay nararanasan ko sa buhay ko. Hindi ko na alam kung saan pa nanggagaling ang mga taong pinapadala sa akin ng Diyos. Ang pagpapala sa akin ng Diyos, hindi ko kayang sukatin, hindi ko kayang abutin. Yung pag-ibig sa akin ng Diyos, hindi ko kayang arukin. Yung pagmamahal sa akin ng Diyos, hindi ko kayang sukatin. Bakit? Dahil kahit saan ako inilalagay ng Diyos na bayan, hindi ako pinababayaan ng Diyos. I challenge you. Inahamon kita ngayong umaga, mga kapatid. Sa lahat ng makakapanood ng live streaming na ito, magkaroon ka ng pusong matulungin, pusong mapagbigay, pusong generosity. Sabi ng Diyos, subukin mo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa iyo ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Try mo. I-try natin. At ang isang araw, sasabihin mo, ikaw mismo ang magpapatotoo, sasabihin mo, tunay nga na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Tunay nga na ang Diyos ay buhay sa kanyang mga pangako. Tunay nga na ang Diyos ay totoo sa kanyang mga sinabi. Kung ano ang kanyang sinabi, yun ang kanyang gagawin. Panghuling talata, mga kapatid, ng pagiging mapagbigay, generosity. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, Isaiah 48:18-19. Kung sinusunod mo lamang ang aking mga utos, ang pagpapala mo ay dadaloy sa iyo na parang ilog sa batis, parang alon sa dalampasigan na hindi natatapos.
Ang sabi ng Biblia, kung sinusunod lamang natin ang utos ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ang pagpapala natin darating sa atin ay parang alon sa dalampasigan na hindi natatapos. Alam niyo po kung bakit natatapos ang ating pagpapala? Kung bakit natatapos ang ating mga ibinibigay sa atin ng Diyos? Dahil yung utos ng Diyos hindi na natin nagagawa. Yung salita ng Diyos hindi na natin nagagawa. Yung nais ng Diyos hindi na natin nagagawa. At ang ginagawa na natin yung mga bagay na gusto natin. Sabi ng Diyos, kahit naririnig mo na sa iyong pastor na mayroong pangangailangan, ini-ignore mo lang ito. Kahit naririnig mo na ang Diyos ay gumagamit ang pastor, mga kapatid, tayo tutulong. Kailangan natin ng mic, kailangan natin ng adapter, kailangan natin ng keyboard, kailangan natin ng gitara, kailangan natin ng ganito, kailangan sa gawain ng Diyos, kailangan sa gawain ng Diyos. Pero maraming Kristiyano ang bingi. Maraming Kristiyano ang tikom ang kamay. At dahil tikom ang iyong kamay, tikom din ang pagpapala sa iyong buhay. Pero kung tayo lamang ay magiging bukas, magiging matulungin, magiging mapagbigay, magkakaroon ka ng pusong generosity. Sabi ng Bible, subukin mo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa iyo ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ako, hindi ko alam kung gaano, ang Diyos ay napakabuti, hindi ko na kayang ipaliwanag sa dami ng mga taong ginagamit sa akin. Yes, may mga taong tumatanggi sa akin, ayaw nila sa akin. So what? Ang Diyos ay hindi ang Diyos nauubusan ng tao. Laging ang Diyos ay magbibigay ng mga tamang tao, tamang motibo, tamang puso. Alam mo kung bakit hindi ka binibigyan ng Diyos ng tamang tao, tamang puso, tamang motibo? Sapagkat ang puso mo rin ay hindi tama. Amen? Ako ay naniniwala sa mga taong nagpipray ng tamang puso, tamang motibo, tamang layunin. Magbibigay lamang ang Diyos ng mga taong tamang motibo, tamang puso, tamang ugali. Kung yung nagpipray ay tama din ang kanyang puso. Amen? Bakit maraming mga mananampalataya ang nasasaktan? Dahil hindi tama ang puso ng pastor. Bakit maraming mananampalataya ang nahihirapan? Hanggang ngayon nahihirapan. Sapagkat maraming pastor takot ipag-aral ang pagbibigay. Ako, hindi ako natatakot mangaral ng pagbibigay. Bakit? Sapagkat ito ang susi ng pagpapalang galing sa Diyos. Amen? Ito ang susi ng pagpapala kung nais natin umangat ang ating pong buhay. Tayo mismo, sa ating buhay, tayo mismo bilang mananampalataya. Tayo mismo bilang pastor. Tayo mismo bilang mga disciple. Tayo mismo ang magkaroon ng pusong matulungin para sa gawain ng Diyos. At mararanasan mo ang dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. Ang sabi ng Panginoon. Dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. Hindi mo kayang unawain, hindi mo kayang ipaliwanag kung saan manggagaling ang mga pagpapalang ibibigay sa atin ng Diyos. Pwede siyang gumamit ng mga tao. Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW, pwedeng gamitin ng Diyos sa buhay natin. At tayong mga pastor, ako'y nangungusap sa lahat ng pastor. Ngayong umaga, kung mapanood mo ito, salamat sa Diyos. I-share ninyo ang pangangaral na ito para sila ipagpalain ng Diyos. I-share ninyo ito, mga kapatid. Ang pagiging generosity. Mga pastor, kapag lumalaki ang income ng simbahan at ito ay hindi natin nagagamit sa tama, mawawala yan. Mawawala yan. Kapag hindi tama ang ating puso pagdating sa gawain ng Diyos, kapag hindi tama ang ating puso pagdating sa pinansyal sa gawain ng Diyos, mawawala yan. Pero hindi pa huli. Lahat ng ating pagkakamali ay pwedeng itama. Lahat ng ating mga tinatawag na kapalpakan pagdating sa finances ay pwedeng itama. Marahil ngayong umaga ikaw ay mananampalataya. Marahil ngayong umaga ikaw ay disciple. Subukin mo ang Diyos sa mga bagay na ito. At ang sabi ng Biblia, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit at ibubuhos sa atin ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Huwag po kayong matakot. Sa mga bagong mananampalataya, ini-encourage ko po kayo. Sister May, pahiram ako ng sasabi. Ini-encourage ko po kayo na magkaroon ng pusong mapagbigay. Magkaroon ng pusong matulungin. Magkaroon ng pusong maunawain. Amen? So, ang pastor ay marami siyang project. Ang pastor marami siyang project na ito ay hindi nangyayari. Bakit? Dahil tinitiis ng maraming pastor. At ngayon pong umaga, At ngayon pong umaga, nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid.
na tayo ay magkaroon ng pusong maunawain, pusong matulungin para sa gawain ng Diyos. Luzon, Visayas, Mindanao, ako po ay mananawagan sa inyo. Kung nais niyo pong tumulong para sa gawain ng Diyos, tulungan niyo po ang gawain ng Diyos dito sa lugar ng Quezon. Marahil kayo ay meron lang simbahang kinabibilangan, subalit napapanood mo ang live streaming na ito. Pwede kang gamitin ng Diyos hindi lamang sa isang lugar, pwede kang gamitin ng Diyos kahit saang lugar. Na hindi lamang, at least mag-expand ang iyong pagtulong, hindi lamang sa isang bayan. Maganda yung tumutulong ka pa sa ibang bayan. Amen. Kung nais niyo pong tumulong para sa gawain ng Diyos, i-message niyo lang po si Pastor Jolan. Amen. Message niyo si Pastor Jolan. Pastor Jolan, gusto kong maging bahagi ng pagtulong niya sa lugar ng Quezon. Huwag po kayong matakot na tumulong para sa gawain ng Diyos. Dahil araw-araw ako mayroong live streaming, araw-araw din ako nag-announcement din ng every Sunday, every Wednesday sa simbahan, at mamomonitor po ninyo ang inyong itinutulong, at ako po ay naniniwala na matutuwa kayo sa gagawin ng Diyos. Makikita ninyo ang pagpapala ng Diyos, makikita ninyo ang walang sawang pagtulong ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga mananampalataya, sa lahat po na makakapanood ng live streaming na ito, magkaroon po tayo ng pusong matulungin. Pusong matulungin para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Kailan ka pa tutulong? Hallelujah. Kailan pa tayo tutulong para sa gawain ng Panginoon? Kapag huli na ang lahat, kung wala ng pagkakataon, hindi ko kailangan magpaliwanag na mahabang usap. Ay, ang panalangin ko, kinakausap ka ng Diyos ngayong umaga, na matagal ka ng mananampalataya, pero bakit ayaw mong tumulong para sa gawain ng Diyos? Hallelujah. Nais ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, ngayong pong umaga, na tayo ay maging matulungin para sa kanyang umasan, para sa kanyang gawain. Pusong matulungin, pusong mapagbigay para sa gawain ng Diyos. Para sa gawain ng Diyos. Sabi ko nga, ako maraming pastor ang natatakot na pag-usapan ng finances, ako hindi. Dahil alam ng Diyos kung paano natin ginagamit ang tawag nito. Alam ng Diyos kung paano natin ginagamit ang tinatawag na pagtulong para sa kanyang gawain. Amen. Hallelujah. So, nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa ngayon pong umaga na magkaroon tayo ng pusong matulungin para sa gawain ng Panginoon. Ang Diyos natin ay walang katulad. Kaya niyang ibigay sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad. Ang Diyos natin ay walang katulad. Walang hihigit sa Diyos. Ang Diyos natin ay matulungin. Ang Diyos natin ay mapagbigay. Ang Diyos natin ay may pusong generosity. Ngayon pong umaga, mga kapatid, tayo ay ini-encourage ng salita ng Panginoon na magkaroon tayo ng pusong matulungin. Kahit tayo ay nahihirapan, kahit tayo nagigipit. Alam niyo po ba na maraming mahihirap na mga mananampalataya kahit sila ay mahirap, ang puso nila ay matulungin. Subalit ako'y nalulungkot, bagamat hindi lahat. Marami ang mga mayayaman na may hangganan lamang ang kanilang pagtulong. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, napakahirap pumasok sa kaharian ng langit ang isang taong mayaman. Hindi po masama ang yumaman. Hindi kasalanan ang yumaman. Ang kasalanan ay yung mahalin mo ang iyong kayamanan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sa kayamanan at sa Diyos. Kundi iibigin mo ang isa, kasusuklaman mo ang isa, mamahalin mo ang isa, at itatakwil ang isa. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala
Hallelujah. Ikaw ang Diyos, noon pa man, Mga kapatid, kailan tayo magkakaroon ng pusong matulungin? Kailan tayo magkakaroon ng pusong mapagbigay? Kailan tayo magkakaroon ng pusong matulungin? Ang sabi ng Biblia, Aklat ng Kawikaan 11:25, NIV version, ang taong matulungin ay sasagana sa kanilang pamumuhay. Kung nagnanasa po tayo, brother and sister, mahalin po natin ang ating pamilya. Paano natin mamahalin ang ating pamilya? Sa pamamagitan ng pagbibigay. Kung gusto mong umunlad ang ating buhay, umasenso ang ating buhay, walang ibang susi, kundi ang pagbibigay para sa gawain ng Diyos. Pagiging matulungin. Mapagbigay, 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 matulungin, matulungin, matulungin. Ito ang nais ng Diyos ngayong pong umaga. sa habang panahon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dahil sa sukdulang biyaya at habag ng Diyos, tayo ay nakakalapit sa Kanya. Sa gitna ng ating kamalian, kapalpakan, tayo ay makakalapit sa Kanya. Hallelujah. Jesus. Habang hindi karapat-dapat, nagpupunan lang ba? At wagas mo magsinta. Habang walang kakayanan, masuglian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Hallelujah. Lord, tulungan niyo po kami na magkaroon ng pusong matulungin. Pusong mapagbigay para sa gawain ng Diyos, kung paano ikaw ay hindi nag-alinlangang ibigay ang iyong buhay. Ang panalangin ko, Diyos, ngayong umaga, patuloy mong kausapin ang lahat na makakapanood ng live streaming na ito. Panalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng pusong matulungin, pusong maunawain, pusong mapagbigay, pusong generosity para umunlad ang buhay ng iyong mga anak. Kapatid, kaibigan, hanggat hindi ka matututo, kapag ang alam lamang natin tayo'y tanggap ng tanggap, kapag hindi tayo matututo ng pusong mapagbigay, lalo tayong mahihirapan sa ating buhay. Kailan pa tayo gigising? Kailan pa tayo matututo? Kailan mo pa gagawin? Ang Diyos ay nalulungkot sa mga mananampalataya, sa mga disciple, sa mga pastor na hindi nauunawaan ang salitang pagbibigay. Pagbibigay ng oras, pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng kanilang buhay para sa Diyos. Subalit ang sabi ng Biblia, tayo ay Kanyang ginawa ayon sa Kanyang larawan, ayon sa Kanyang wangis. Ibig sabihin, ang original na ugali ng tao, ang original na attitude ng tao, ang tao ay matulungin, ang tao ay mapagbigay, ang tao ay generosity, kagaya ng Diyos. Subalit pumasok si Satanas. Ang gusto ni Satanas, huwag tayong tumulong. Ang gusto ni Satanas, tayo ay huwag magbigay. Ang gusto ni Satanas, manatili tayo sa ating kalalagayan. Subalit ang nais ng Diyos, hindi tayo manatili sa kalagayan natin. Ang gusto ng Diyos, umangat ang ating buhay. Subalit, bakit hindi umangat ang ating buhay? Sapagkat ayaw nating gawin ang salita ng Diyos. Sa lahat mong ginawa, yakap mo sa aking karingan. Inibig mo nang di kayang tumpasan, O Diyos ng katarungan. Ngayon pong umaga, Lord, dalangin ko, O Diyos, sa mga taong tumutulong para sa iyong gawain, sa iyong mga anak, sa mga mananampalataya, sa mga disciple. Ang panalangin ko, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain.
palaguin ang kanilang negosyo para mas lalong makatulong sa kanilang kapwa at lalong higit sa iyong gawain. At dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, ang iyo pong paggabay, O God. Huwag po kaming mapigilan ng kaaway, huwag naming mahalin ang aming yaman, kundi ikaw ang aming mahalin, Panginoon. At dalangin ko, Diyos, hindi lamang sila makakatulong sa isang bayan, kundi sila maging bahagi din ng gawain sa lugar na ito. Ikaw po ang kumausap ng tao sa live streaming na ito, Panginoon. Tulungan niyo po sila na hindi matakot tumulong para sa iyong gawain. Tulungan niyo po sila, O Diyos. Dalangin ko, Diyos, patuloy mong siyasatin ang puso ng bawat isa. Siyasatin niyo po kami, Panginoon, kung kami po hindi nagiging karapat-dapat sa iyo, ay patuloy niyo po kaming tulungan sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Kasalanan, nagawa laban sa'yo. Kami po ay lumalapit ngayong umaga, Panginoon o Diyos, na patuloy mong siyasatin ang aming buhay. Maging karapat-dapat po kami sa bawat araw ng aming buhay. Gawin niyo po kaming tunay na mananampalataya. Gawin niyo po kaming totoong Kristiyanong tagasunod mo, Panginoon. Hindi lamang Kristiyano sa salita, kundi Kristiyano sa gawa. Bagamat kami ay hindi karapat-dapat, pero dahil sa iyong biyaya at habag, pag-ibig, sa pagbibigay mo ng buhay para sa amin, ay gawin niyo po kaming karapat-dapat. Total kami naglilingkod na rin lamang, Panginoon, nasasayang ang panahon, nasasayang ang oras, nasasayang ang pinansyal, kung kami ay hindi nagiging totoo. Kaya ang aming panalangin, Panginoon Diyos, tulungan niyo po kaming mas maging totoo para sa iyong gawain. Na hindi kami naglalaro, na hindi kami nagbibiro, Panginoon ugad. Ganon din ang bawat mga mananampalataya at mga disciple, Panginoon. Tulungan niyo po ang image, ang imahe ng pastor ng bawat mananampalataya. Saan mang lugar ito, O Diyos. Ang puso ko, kasalanan, nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, bulog sa harap ng mga mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at karawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at karawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan. Amen. Lord, salamat po, O Diyos, ngayong umaga. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong biyaya at pagpapala. Salamat sa iyong mga ginawa at gagawin pa. Salamat sa lahat ng mga kapatiran, mga Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFWs. Dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, ang iyong pong pag-iingat, taglay, O God. At dalangin ko rin, Panginoon, O Diyos, sa mga army, mga PNP, mga nurse, mga doktor. Ilayo sa anumang uri ng karamdaman, daki ng Diyos, sa mga taong walang makain, bigyan niyo po ng pagkain araw-araw, Panginoon. At dalangin ko rin, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, O God, ang mga nasa ospital, bigyan mo ng kagalingan, O Diyos. At dalangin ko rin, Panginoon, ang nalalapit na anibersaryo sa lugar ng Tokyo, Japan, ang anibersaryo ng October 24, O Diyos, ng Yeshua Church Fellowship. Dalangin ko ang iyo pong paggabay. At sa lahat ng mga nagdadrive at mga magmamaneho at nagdadrive ngayon, patuloy mo silang ingatan sa kanilang pagmamaneho. Dalangin ko, O Diyos, sa oras na ito, ang iyo pong walang sawang
ah, pagtulong o God na ito ay maging karapat-dapat ang aming po mga pagtulong para sa iyong gawain. At sa oras na ito, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Tulungan niyo rin po ang pamilya Chowa sa lugar ng Pampanga, Panginoon. Aking dalangin, O Diyos, na patuloy mo silang samahan, gabayan, O God. At dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, O Diyos, na ang iyo pong, hallelujah, ang kanilang hanap buhay ni na Brother Edward, Sister Jengjeng, Brother Junjun, Sister Corazon, lahat ng pamilya Chua, lahat ng pamilya Cristobal, lahat ng pamilya, hallelujah, lahat ng kanilang family, O Diyos, dalangin ko ang iyo pong pag-iingat. Ingatan niyo po ang puso ng mga kapatiran. Dalangin ko, O Diyos, mapanood ba nila ang live streaming nito, ang iyo pong walang sawang pagtulong sa kanila ay hindi matatapos. Hanggang ika-4 na saling lahi, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, sa oras na ito, na maging kami pa ibigyan mo ng pusong maunawain, pusong matulungin, pusong mapagbigay, pusong generosity para sa iyong gawain, O Diyos. Kung paano ikaw ay yun ang iyong heart, O Lord, ganun din ang aming puso, Panginoon. At ang aking panalangin na ikaw ay subukin ng bawat pananampalataya. Na sabi mo, subukin niyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ihulog sa inyong pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Panalangin ko ito'y tumanim sa puso ng bawat mananampalataya. Bagamat mahirap, ito'y magawa namin, Panginoon o Diyos. At dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, ang ministry sa bawat lugar, ang ministry sa lahat ng pastor, anumang kanilang mga denominasyon, patuloy mong pagpalain. Ganun din ang ministry ni Pastor Monsing Monteverde sa lugar ng Pampanga. Kung hindi man kami, wala man kaming communication, Panginoon, subalit dalangin ko ang iyo pong pag-iingat sa kanilang pamilya. Ganun din sa pamilya ni Pastor Baal. Patuloy mong hubugin ng iyong salita ang pamilyang ito, O Diyos. Sister Daisy, ang kanilang mga anak. Ganun din si JC sa lugar ng Korea. Ang panalangin ko, O Diyos, hubugin mo sila ng iyong mga salita. Manindigan kaming tunay na mananampalataya, tunay na mga Kristiyano, tunay na mga anak ng Diyos. At makita sa amin na kami ay pwedeng pagkopyahan. Pwede kaming tularan ng bawat mga mananampalataya. At ikaw naman, Panginoong Hesus, ang aming dalangin, ikaw ang aming mapagkopyahan, Panginoon. Ikaw ang aming kokopyahin, ikaw ang aming gagayahin, ikaw ang aming tutularan. Kaming mga pastor ay pangalawa lamang, O Diyos, na panalangin namin kami manindigan sa katotohanan, manindigan sa pangangaral ng katotohanan na hindi natatakot upang ang mananampalataya ay magising sa katotohanan, O Diyos. Lord, huwag masayang ang bawat aming itinutulong. Mag-isip ang bawat pananampalataya. Nako, ang kanilang tinutulong, O Diyos, bagamat ito ay mayroong kabuluhan sa iyo, subalit dalangin namin ang bawat ang tinutulong na mananampalataya, ito'y maging dahilan ng pagliligtas ng mga bagong Kristiyano, bagong isinilang, bagong mananampalataya. Ng every week, every second week, every month, every 6 months, every year, ay may mga bagong mukha kaming makikita para sa iyong gawain, Panginoon o God. Bagong binabago, bagong maglilingkod sa iyo, bagong magbibigay para sa iyong gawain, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang mga doctors, mga nurse, tulungan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo lahat ng mga SG, Panginoon. Saan man ang kanilang 2-0, patuloy mo silang ingatan at pagpalain, O God. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon. Kulang ang aming pasasalamat sa dami ng pagpapalang tinatanggap namin. Kaya't ang aming panalangin, Panginoon, tulungan niyo po kami. Gabayan niyo po kami. Na kami maging mabuti mong katiwala, sapagkat ikaw ang may sabi, pag napagtiwalaan mo kami sa maliit na bagay, pamamahalain mo kami sa maraming bagay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. God bless po sa inyo. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos ay laging sumaatin. At bukas po ulit, hanggat ako'y nandito, ay maganda ang live streaming natin dahil meron ditong atis, nakaka-connect po kami dito sa kanilang wifi. Kaya nakakapag-live si Pastor Jonathan. Ang panalangin ko, paglipat na po namin ng bahay ay hallelujah. Diyos ang magpala. Amen? Diyos ang magpala. Ang Diyos ay hindi mauubusan. Amen? Kahit ang pastor ay walang budget, kinakailangan siya nakaka-encourage, kinakailangan ang pastor ay nakapagbibigay ng kalakasan. Amen? Hallelujah. Matuto tayong tumulong, matuto tayong mapagbigay. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Tulungan niyo ang gawain ng Diyos.
Kailangan ng Diyos ng mga Kristiyanong tamang puso, tamang motibo, tamang tao sa gawain ng Panginoon. Tumulong po kayo para sa gawain ng Diyos. At kagaya po ng sinabi ko kanina, kung kayo po ay may nagnanais na tumulong para sa gawain ng Panginoon, amen? Pwede po kayo maging bahagi dito sa lugar ng Quezon. Kailangan namin ng mga gamot, kailangan namin ng ilang mga groceries, kailangan namin ng ilang kilong bigas para tayo maabot natin yung mga aita sa kabundukan. Amen! Maabot natin yung mga aita sa kabundukan. Tayo tumulong para sa gawain ng Diyos, mga kapatid. At kung nais ninyo maging bahagi, mga kapatid, mag-message po kayo sa akin. Amen! At ang inyong pagtulong ay tiyak na makikita nyo ang magiging resulta. Sabi ng Bible, kay gandang pagmasdan na ang magkakapatid ay nagkakaisa at laging sama-sama at nagdadamayan para sa gawain ng Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Good morning po sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng ating pong Panginoon Diyos. To God be the glory. Isang mapagpalang umaga po. I-share niyo po. I-share ninyo ang message na ito sa lahat ng Kristiyano, sa lahat ng simbahan, sa lahat ng pastor. I-share niyo po ito. Ang pagiging mapagbigay.